Kay buti mo, Panginoon, walang siguro maraming magtatanong, bakit bakit ang pasigawa ka ng gano'n na gano'n? Sige na lang po, nakipasigaw. Itong lapis yun talaga, tawag tayong busay naman. Lord, Diyos ng gabi, kung saan naman ko sa mga gabi. Kaya every time na ako'y magsimula ang pagtapos ng isang ito, yun ang pasigaw ko sa iyo. Sa bagay, sa nakakadistract ko rin sa mundong nakakagusto. I'm sure that nakapagdali bilang pakipagrelasyon at bibig sa pangalaksasyon. Amen. O kasi verses 9 to 12 ay ang sige. Para na tayo hindi mo rin wapasin. Pray, Father, teach just more persistence, which is the sureness out of you. Sureness out of you.
brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 14, verses 25 to 33. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 14, simula talatang 25 hanggang 33. Luke chapter 14, verses 25. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, "If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, able with 10,000 men to oppose the one who coming against him with 20,000, if he is not able, he will send a delegation, while the others is still a long way off, and will ask for terms of peace. In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple." Purihin natin ang buhay na Diyos. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may papatapos niyon? Baka may ilagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutsain ang lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. How can I say thanks for the things you have done for me? Thank you, glory, for the things He has done. Just let me sing the Lord unto me, and if I aim any praise, let it go to God. Glory to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done.
God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God alone be the greater glory. Find your partner palad sa palad. Find your partner palad sa palad. Una sasabihin ninyo sa partner nyo ng malakas, friendship, tandaan mo ito. 1 plus 1. Friendship, tandaan mo ito. Ako hindi sabay-sabay. Pag sinabing 1 plus 1, tatlong salpok at sasabihin niyo sa partner mo, friendship, tandaan mo ito. 1 plus 1. 1, 2, 3. Friendship, tandaan mo ito. Pangalawa, tatanungin mo ang partner mo ng malakas, ano nga ba yun? Okay. 1 plus 1. 1, 2, 3. Friendship, tandaan mo ito. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Sa huli, sasabihin nyo sa partner mo, pagkaroon ng 7 plus 7, 15 salpok, at sasabihin nyo sa partner mo, pakinggan mong mabuti ang mensahe ng Diyos. Okay, anong una? Friendship, tandaan mo. Pangalawa? Ano ba yun? Pangatlo? Pakinggan mo ang mensahe. Okay, 1 plus 1. 1, 2, 3. Friendship, tandaan mo ito. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano nga ba yun? 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Makinig ka mabuti ang mensahe ng Diyos. Purihin natin si Yahweh sa ng malakas. Okay, maaari na pong maupo sa napakagandang presensya ng buhay na Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi sa lahat ng nakatunghay sa digital platform o sa digital content program, sa digital platforms na nakatunghay sa programa ng God's Healing Message. Saan man dako kayo nandoroon, ano man ang iyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, lagi po ninyong tatandaan, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. Purihin po natin ang buhay ng Diyos. At bago tayo magpatuloy, paalala ko po sa mga kamanggagawa ng ating dakilang Al-Shaddai sa Tapat pa Chapters, ngayong Biyernes, September 5, tuloy po ang third quarterly enhancement sa ICC, Immaculate Conception Cathedral. Pag-umpisa pa rin po ng ikawalong kalahati ng umaga hanggang ikadalawa ng hapon. Despite of what's going on, tuloy pa rin ang workers
quarterly enhancement. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ayan. Hindi lang sa aking FB Live, no? Pati dito sa recorded video na ipopost ni Sister Pe. Sa inyo lahat na nakapanood nito, pagpalain at higit kayong pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Alam nyo, sa pag-i-edit, mas maganda kung pwedeng paghaluan yung video dyan at saka video nito na naka-landscape. Bakit kamo? Para mas maganda ang kuha parang television lang Amen? May mas pogi ako sa monitor. Amen? And speaking of that, ito po ang ulo ng makalangit na balita na nais ko pong ibahagi sa inyo. Sa halip na pagtuunan ang ating mata at tainga sa mga bali-balita ng daigdig, lalo na yung mga flood control na hindi dapat pagtuunan ng pansin, pagtuunan muna ng pansin ang mensahe kapahayagan ng Diyos. Amen. At itong nais ko pong ibahagi sa inyo, the cost of following Christ Jesus. Marami ang gustong sumunod kay Kristo Jesus, ngunit hindi lahat handang bayaran ang halaga. Kaya katulad ng mga usap-usapan sa social media at sa mga news channels, pinoprotesta pa yung ganong may-ari ng ganong konstruksyon. Amen? Amen. Hindi ko po babanggitin kung sino yon, sapagkat matunog po ang pangalang yon. Amen? Amen. Kaya, bato-bato sa langit ang tatamaan po ng mensahe ng Diyos. Huwag magngingit-ngit at magniniwi. Baka hindi ma-enjoy ang buhay bilang kahit anong edad. Baka nasa edad na katulad ng inyong lingkod o nasa kalagayan ng mga senior citizen, dapat nakatuon ng pansin sa mensahe ng Diyos. Amen. At tinawag tayo ni Jesus sa tunay na pagiging alagad na may kasamang pagtitiis. Pagtitiis, pagtitiis. Amen? Amen. Siguro narinig niyo yung kantang yun pagtitiis. Amen? Amen. Now, the question is, what is the cost, or what are the cost of following Christ Jesus? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing in order to cost of following Christ is loving Christ above all. Mahalin si Kristo ng higit sa lahat. Anong sabi sa verse 26 ng Luke chapter 14? If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Hindi maaaring maging alagad ni Jesus
ang sino mang umiibig sa kanyang mga magulang, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. May sinabi ang Panginoong Yesus sa Matthew chapter 10, verse 37. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yan ang pinakamasakit na katotohanan. Ha? Hindi daw karapat-dapat kay Kristo yaong umiibig sa ama't ina, sa asawa, at sa mga kapatid. Amen? Meron akong unang illustration na nais kong ibahagi. Isang kabataan na itinakwil ng kanyang pamilya dahil pinili niyang makasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Masakit man sa kanyang kalooban ay nakatagpo siya ng bagong pamilya sa simbahan, maging dito sa gawain ni El Shaddai, at mararanasan ang kagalakan ng kanyang pag-una sa Diyos. Amen. Amen. Kaya, sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga layo ng sanlibutan, unahin muna ang ating Diyos. Amen. Ano ang main point, brothers and sisters? Jesus must be our first love. Si Jesus ang magiging unang pag-ibig. Amen. Unang pag-ibig natin ay si Kristo. Amen. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen? Natatandaan niyo po yung kinwento ng ating mahal na Bishop Ted? Yung pong mamang lasing. Isang mamang lasing na panay ang sagot habang nag-homily ang pari. Aba, di mapakali. Ano? Sabi ng pari, tayo nagkakatipon dahil kay Kristo Jesus. Ang sabi ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi pinansin. Maya-maya sasabihin ng pari, sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Sasabihin ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Hindi pa rin pinansin. Sige pa ng homily ng pari, repent and believe the good news. Sasabihin ng mama, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. Alam nyo, ginawa ng pari doon sa mama lasing, abat tinitigan niya. Halos nakangiwi ang bibig. Ganito. Sabay duro doon sa mama at sabay wika. Isang hirit pa. Pag yung bunganga mo marinig ko, lalagyan ko yan ng packing tape. Anong sabi ng mama?
Yan ang di ko narinig. Hallelujah. Purihin natin si El Shaddai ng malakas. Jesus must be our first love, brothers and sisters. Siya muna ang first love bago ang iba. Amen? Amen. Now, ano naman po ang pangalawa? The second thing, in order to the cost of following Christ is this: carrying the cross every day. Pasalin ang krus araw-araw. Anong sabi ni Jesus sa Luke 24:27? Ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen. Amen. Hindi maaaring maging alagad yung hindi magpasa ng sariling krus at sumunod kay Kristo. Amen. Amen. Sabihin ng mga nanonood, Brother Ryan, hindi mo ba napapansin itong belt na nasa waist mo? Mukhang naluluwag na ere. Ang sabi ko, alam niyo, sabi ng Espiritu ng Diyos, mamaya mo na ayusin pag nag-healing song na. Kahit nakatalig, kahit tumalikod ka muna sa mga tao kaharap mo. Amen? Amen. Now, ano po ang sinabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia? Galatians chapter 2 verse 20. Tingnan natin ang sinabi. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Purihin si Jesus. Another illustration I have to share with you. Ang mga misyonerong iniwan ang kanilang ginhawa at pumunta sa malalayong lugar na may pagtitiis. Pagtitiis ang kailangan nimong harapin. Ay paalala na ang pagdadala ng krus ay araw-araw na pagtitiis o sakripisyo para kay Kristo Jesus. Amen. Katulad ng mga nagmi-mission sa probinsya, bawat prayer meeting na pinuntahan, anong biyayang naiuwi? Gulay. Amen? Ang ilan ang naiuwi? Kamote. Ang iba, saging na saba. Pagtitiis yun. Amen? Kaya malaki ang sacrifice ng sino man. At ano ang main point ng ikalawang bagay na ito? Discipleship requires daily sacrifice and surrender. Nagre-require ang pagiging alagad sa pang-araw-araw na pagsasakripisyo at pagsuko. Ano nagawin ba? Sabi. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Malakas na papuri sa ating buhay na Diyos.
Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, mag-ikaw na nanonood dyan, kung ikaw ay nasa panig ng karamdaman, huwag kang mawala ng pag-asa. Amen. Darating sa iyo ang dakilang himala na galing sa buhay, banal at makapangyarihang Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Saan man dako tayo dalhin ang mabuting balita, tandaan po nating lahat, hindi si Brother Ryan, American ng Taguig City, Philippines, ang naghahayag sa inyo. Ang naghahayag sa inyo, si Yahweh El Shaddai. Whether you like it or not, remember, God is always with us. No one can be against us. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai ng malakas. Now, ano naman ang ikatlong bagay? The third thing, in order the cost of following Christ, surrendering everything for Christ. Isuko natin ang lahat para kay Kristo. Isinusuko. Amen? Sabi ng verse 33, itong sabi ni Jesus sa Luke 14:33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Amen? Amen. Kung hindi mo tatalikuran ang lahat na mayroon ka, hindi ka maaaring maging alagad ni Kristo. Amen. Amen? Amen. Isa sa pinaka-priority, yung hikayatin ang tao na na makinig ng mensahe ng Diyos. Lalo na yung mga kapitbahayan ninyo. Every Thursday afternoon, bago magtakip silid, lahat ng bawat isa na nais marinig ang mensahe kapahayagan ng Diyos, tsak, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Amen? Amen. At ano pa ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian ngayon ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat nyo kailangan. Wala yata akong kausap. Amen. Asa si Sister Pe? Mukhang malulubat ng PC computer Mukhang malulubat ng PC computer Pero yung monitor bukas pa, buhay pa. Purihin natin ang buhay na Diyos. Monitor. Hindi si Sister Pe, Maripe. Sister Maripe? Opo, wait lang po natin sa labas.
Maripe. Ayan. Ay, si Mami. Another illustration I had to share. Isang matagumpay na negosyante ang iniwan ang kanyang kayamanan upang maglingkod kay Yahweh El Shaddai. At napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi sa ari-arian, kundi kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ano po ang main point ng mensaheng ito? Kapatid, friendship, ka-prayer partner at katuwang. Jesus means letting go of everything that hinders obedience. Si Jesus, nangangahulugan ay ang pag-let go ng lahat ng bagay na siyang nakahahadlang sa ating pagsunod. Amen? Ang naghahadlang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, walang diling iba, kundi ang mga bagay sa mundo na naghahadlang sa ating lahat. Amen. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Kaya sa mga senior citizens dyan, enjoy your life with your apo. Sa pamagitan ng alin? Yung pag-una kay Kristo Jesus, lalo na kapag araw ng linggo. Amen? Siyempre, mahalaga yung banal na misa sa mga parokya. Pagkatapos magsimba, anong gawin nyo? Pasyalan ninyo. Pasyalan nyo mga anak nyo. Mga punin nyo. Saan? Doon sa paboritong sa paboritong fast food. Di ko alam kung matatawa kayo dito eh. Yung natutuwa ako sa mga bata eh. Lalo na pag niyaya sila ng lolo at saka ng lola. Kanya lang yung pagtawag ng lolo at lola. Sa halip ang tunog ay letter N. Tunog W. Bakit? Bakit kamo? Malamang sabihin ng bata, Wowo, kain tayo, Jabi, wowo. Pag lola naman, wowa, kain tayo, wintis, wowa. Hallelujah. Bakit kamo? Yan ang enjoyment. I-enjoy ninyo ang inyong buhay, seniors, para sa inyong mga apo. At i-let go nyo ang salita. Huwag nyo nang isipin ang gurang kayo. Amen? Alisin nyo sa isipan ninyo na tawagin kayong gurang. Bakit kamo? Kahit anong edad, ang mahalaga, maging malakas pa rin kayo. Amen. Amen. Alam nyo, pinagpasalamat ko kay Lord. After pumanaw ang aking ama, hindi ako nalumo, hindi ako nalungkot. Bakit kamo? Sapagkat kasama ko si Yahweh El Shaddai. Amen. Yung mga palapak ninyo parang hindi Germans. Kaya nitong Lunes, umpisa ng Bermans. Ano ang madalas naririnig natin? Tuwing Bermans. Christmas song. Lalo na, wala pang September, magpatikim yung wene,
Wene. Amen. Pero nang dumating ang bare months, mula September 1, bumulaga na yung Christmas song. Kaya nung Lunes, pinatigin ko na rin sa Kapahayagan TV YouTube channel yung pinakapopular na Christmas song na inawit ng ESGMM. Pasko, 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 dumating na himala ng Pasko. Amen? Amen. At yan ang dapat maging Christmas ident ng ating himpinan. Every Christmas season, Amen. dumating talaga ang himala ng Pasko. At yan ay si Kristo Jesus. Amen? Amen. At bilang pangwakas, dahil malapit na mag 7:30 base sa aking relo, tayo na kayo. Yan ang pinaka-popular na linya mula kay Brother Mike. Tayo na kayo. The cost of discipleship is high. Mataas ang halaga ng pagiging alagad. Love Christ above all, carry the cross daily, and surrender everything. Ibigin si Kristo ng higit sa lahat, pasalin araw-araw ang sariling krus, at isuko ang lahat. But the reward is greater. Ngunit higit na dakila ang gantimpala. Eternal life with Christ Jesus. Buhay na walang hanggan kasama si Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Purihin si Jesus. Lakasan ng palakpak kay El Shaddai. Taas ang inyong mga kamay. Pikit ang inyong mga mata. Maniwala kayo, tayo'y hinirang at pinili ng ating Panginoon. Hirap ba ang pagsubok ang mahalaga sa iyo? Ang na ba ito o pag-ibig na bigo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang biglang, nang walang dumating na mga pagkakala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ipahayag sa manlahan? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniakap. Tawag ba niya'y na walang ilang,
nang walang lumaki na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balitay ipahayag sa kanila? Ikaw ay hirap, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniakay. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo iniakay. Ang dakilang bagay na sa'yo Ay po'y manalangin. Maging kayo mga nanonood. Surrender your life to Jesus. Ano man ang nais ipapatid sa ating Panginoon. Surrender your life to God. Maging ikaw ang nanonood. Surrender your life to Jesus. At maging sa kanyang program na ito, surrender your life to Jesus. Maliwanag na sinabi ng Panginoon na ang sino ang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod kay Kristo ay hindi na magiging alagad niya. Surrender your life to the Lord. At tinitiyak ko, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa iyong buhay at sa iyong tahanan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyong mensahe kapahayagan na iyong iniatang. Patawad, Panginoon, kung kami ay may mga pagkakamali at pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin mo, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa krus, sapagkat dahil sa iyo, binayaran mo ang aming mga pagkakamali at pagkakasala. Amen. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, physically, emotionally, mentally, spiritually. At patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang kaming lahat ay patuloy makapaglingkod sa iyo. Pagpalay mo po ang Pura Paroko ng Santa Lucia Parish. Pagpalay mo rin po ang mga nagtaguyod ng banal mong gawain sa daong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunugtog, at ang lahat ng mga nagsusuporta sa banal mong gawain. Patuloy mo po silang pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan
including your prayer requests at ang kalooban handog, at dumulog tayo sa trono ng may kababaang loob. Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po't basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ang iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay at handog, ibalik sa kanila ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Ito po ang aming samot dalangin kaisa ng panambitang panalangin ng aming inang Birheng si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon tagapagligtas, Panginoong Hesus Kristo na nabubuhay naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, magpasawalang hanggan. Everybody say Amen. Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. And find your partner again, palad sa palad. Find your partner, palad sa palad. Find your partner. Teka, wala yata makita yung video na nasa monitor eh. Nasa na yun? Nandyan lang yan. Para makita yung poging mukha. Wala yata. Kasi yung video na. Nasa na yun? Ayun. Kailangan para mamaya pagkatapos mag-repeating. Tututok kayo sa screen kasi sa camera kung tututok mamaya. Okay? Una, ayan. Una, tatanungin niyo ang partner mo. Napakinggan mo na ba? Napakinggan mo na ba? 1 plus 1. 1, 2, 3. Napakinggan mo na ba? Pangalawa, tatanungin mo ang partner mo. Ang alin? Ang alin? 1 plus 1. 1, 2, 3. Napakinggan mo na ba? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang alin? Ang alin nga ba? Di ko sinabing sundan yung sabihin ko eh. Okay. Sa huli, itong sasabihin nyo sa partner mo. The cost of following Christ. Pakiulit ko na malakas. Okay. 1 plus 1. 1, 2, 3. Napakinggan mo na ba? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang alin? 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Tingin sa monitor at sa maliit na camera ko tatapon. Kailangan makita sa FB eh. Ayan. Pagtapon ko, itong sisigaw nyo. Ito, para makita yung recorded video na nasa maliit na camera na yan. Itong sisigaw nyo, Kristo Jesus,
susunod ako. Kristo Jesus, susunod ako. Pakiulit po ng malakas. Kristo Jesus, susunod ako. Okay, eyes on the monitor. Kristo Jesus, susunod ako. Kristo Jesus, susunod ako. Kristo susunod ako. And may the Lord God bless us all now and always forever. In the name of the Father. Father pa lamang po. Deklarasyon po yan ng pananampalataya. Kaya sumampalataya tayo sa pananampalataya Katoliko, ang kabanal-banalang Santatlo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lamang, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all.